Alam mo, nung ipinatigil ni Pangulong Trump ang pag-atake sa Iran kagabi, sinabi niyang hiniling ng Iran na ipagpaliban ito matapos silang magkasundo. Hinati umano ang kontrol sa Strait of Hormuz, pero agad itong kinawag ng Iran na isa na namang kasinungalingan at sinabing nananatili sa mataas na antas ng alerto ang kanilang sandatahang lakas. Ngayon, tinutokso ng Iranian state media si Trump dahil muli siyang umatras matapos ang isang linggo ng pagyayabang at walang saysay na banta. Mariing itinanggi ng mga negosyador ng Iran ang ulat ng kompromisong kasunduan sa Strait of Hormuz kung saan papasok ang mga barko sa Iran at lalabas sa Oman. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Kasama natin ngayon si Arash Azizi, contributing writer ng The Atlantic at lector sa Yale University mula New York, para ipaliwanag ito. Sige Arash, ano ba talaga ang mangyayari sa loob ng istruktura ng pagdedesisyon ng Iran ngayon? Gaano ka naniniwala sa Iran kapag sinabi nilang kasinungalingan lang ito? Hindi lahat ay kasinungalingan, pero hindi din lahat ng sinabi ng presidente ay totoo. Laging may negosasyon, hindi ito tumigil. At parehong Iran at Estados Unidos ay maraming kinukuwenta kung gusto ba nilang palalain pang sitwasyon. Pero alam mo kung paano ito gumagana? Alam mo, walang aamin na sa totoo lang, natatakot talaga kami sa paglala ng sitwasyon. Lagi nilang sinasabi na handa kami kaya gawin nyo ang gusto nyo. Alam mo, at nakikilahok din sila sa mga negosasyon para makahanap ng paraan para humupa ang tensyon. Paraan para humupa ang tensyon. Ang tanong ay, may ilang mahahalagang tanong. Tanong number 1. Isusuko ba ng Iran ang isang bagay na itinuturing nitong napakahalaga sa sarili nitong interes? Susuko ba sila sa harap ng mga banta ni Trump? At malabong mangyayari yon dahil naniniwala silang kaya nilang tiisin yon. At ang isa pang katotohanan ay paulit-ulit nang nagbanta ang presidente. Kasama rin ang mga ibinunyag na impormasyon tungkol sa pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran na itinuturing na krimen sa digmaan. Paulit-ulit niya itong ginagawa at nagsasabi ng matitinding banta tulad ng sisirain ng sibilisasyon ng Iran sa isang araw. Kaya kalaunan, nawawala na rin ang epekto ng banta niya. Malino na delikado ang sitwasyon dahil pabaya ang presidente at maaring kumilo siya. Kaya kung umabot tayo sa puntong, masama ang siklong ito. Kapag iniisip ng mga Iranian na di seryoso ang banta at hindi sila nagbibigay ng konsesyon, lalo siyang magagalip, magbabanta, at posibleng totohanin ito. Kaya maaari tayong mapunta sa sitwasyon na wala namang may gusto na may mangyari, pero mangyayari pa rin ito. Alam mo, gusto mong pag-usapan ng kaunti yung paraan kung paano patuloy na nagbabanta si Trump ng malalaking pag-atake laban sa Iran, pero hindi naman niya tinutuloy. Nagsasaya ang Iranian media sa pag-atras ni Trump. Inaakusahan nila siya na puro banta lang pero walang ginagawa. Ang tanong ay, alam mo, ano ba talaga ang nangyari sa mga negosasyong ito? Mahalaga ba ang pagkakaibang ito sa klase ng tugon ng Islamic Republic of Iran? Sa tingin mo ba humihina na ang kakayahan ng Amerika na magpatigil dahil sa paulit-ulit na atras-abanteng ito? Hindi mawawala sa Amerika ang kapangyarihan nitong magpatigil dahil sa malakas itong militar. Kahit parang nawawala ng saysay ang digmaan. Pero nandun pa rin ang mga barkong pandigma sa reyon na maaring magdulot ng iba't ibang banta. Hindi lang online. May iba pa silang paraan para ipakita ang posibleng epekto ng mga aksyon ng Iran. Pero pagdating sa kung ano mangyayari sa negosasyon, tingnan mo, ang Qatar at iba pang mga bansa ang namamagitan at pangunahin ng Qatar at kaunti lang ang papel ng Oman sa paghahanap ng paraan para mabuksan ang kipot at magkaroon ng kaunting kontrol ang Iran dito. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Maari ba itong simbolikong kontrol at maningil ng bayad ang Iran? Mga usaping ito ay bahagi ng negosasyon. Sa tingin ko, nabagot si Pangulong Trump dito, isang problemang lumitaw lang matapos ang digmaan. Alam mo, bago ang digmaan, bukas ang Strait of Hormuz. Hindi ito kailanman isinara sa loob ng mga dekada. Hindi ang Islamic Republic, pati na rin ang mga naunang rehimen, ay hindi kailanman nangahas na gawin ng ganung bagay. Pero ngayon, ito ay isang problemang nilika dahil sa digmaan. Nakakalimutan natin na nangyari ang digmaan na ito dahil sa ibang mga dahilan. Kasama na ang mga nuclear na ambisyon ng Iran, ang mga banta ng Iran laban sa Israel at iba pang dahilan. Gusto lang nating bumalik sa dati bago ang digmaan habang nais ng Iran ng maraming konsesyon para magawa yun. Malinaw, estratehikong pagkatalo ito para sa Estados Unidos. Sige Arash, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin at pagbibigay ng pananaw mula sa Iran o sa perspektibo ng Republikang Islamiko sa ngayon. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.